Napakagaling ang ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos. Binayaran ng Pilipinas ang 1.60 trillion na utang noong 2023. I salute you, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Ang utang ay dapat bayaran. Siyempre, tayo ay umutang, huwag dapat kalimutan mga kaibigan. Tayo ay obligasyon po nating babayaran yan. Pag tayo ay nagbabayad ng maayos, pwede tayong makakautang muli. Ayan na po, ang pagbayad ng Pilipinas sa ganitong kalakihang halaga na utang ng isang malaking hakbang patungo sa mas matatag na ekonomiya. Maaring ito ay magdudot ng pansamantalang hirap, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa mas malawak na kalayaan mula sa pananalapi. Ang magandang kwento dito ay ang katatagan ng determinasyon ng Pilipinas na magbayad ng utang upang makamit ang mas malaking kalayaan. Ito ay nagpapakita ng responsableng pamamahala at ang hangarin ng bansa ng magkaroon ng mas malakas na ekonomiya sa hinaharap. Ang magandang kwento dito ay ang katatagan at determinasyon ng Pilipinas ay magbayad ng utang upang makamit ang mas malaking kalayaan. Ito rin ay nagpapakita ng responsableng pamamahala at ang hangarin ng bansa na magkaroon ng mas malakas na ekonomiya sa hinaharap. Tulad ng isang tao na nagbabayad ng kanyang personal na utang, ang bansa rin ay nagpapakita ng disiplina at pananagutan. Ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pag-unlad at pag-asenso. Kaya naman ito ay isang magandang kwento na pag-asa at determinasyon. Ang pagbabayad ng utang sa isang bansa tulad ng Pilipinas ay may malaking epekto sa kanyang ekonomiya. Narito ang ilan ng mga paraan kung paano ito makakatulong. Una, mas mababang interes. Kapag nabayaran na ang utang, hindi na kailangan magbayad ng interes. Ang perang ito ay maaaring gamitin sa ibang mga mahalagang proyekto at makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya. Okay, pangalawa, mas mataas na kredibilidad. Ang isang bansa na may mababang utang na tinuturing na mas maaasahan at mas maayos na kredibilidad na pandaigdigang merkado. Ito ay maaaring akitin ang mga namumuhunan na maglagak ng puhunan sa bansa na magpapalakas ng ekonomiya. Pangatlo, kalayaan sa paggawa ng desisyon. Kung walang utang, ang isang bansa ay may mas malaking kalayaan sa gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa kanyang ekonomiya. Hindi na ito kailangan mag-alala sa mga kondisyon na itinakda ng mga kreditor. Pang-apat, pondo para sa mga mahalagang proyekto. Ang perang matitipid mula sa interes ng utang na maaaring ilaan sa mga proyekto na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya tulad ng infrastructure, education at kalusugan. At ang panglima, mas maayos na pamamahala. Ang pagbabayad ng utang ay nagpapakita ng responsableng pamamahala na mahalaga para sa pagpapalakas ng ekonomiya. Sa pangkalahatan, ang pagbabayad ng utang sa isang hakbang patungo sa mas matatag na mas malakas na ekonomiya, ito ay nagbibigay daan para sa mas malaking paglago at pag-unlad. Napakagaling ang ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos. Binayaran ng Pilipinas ang 1.60 trillion na utang noong 2023. I salute you, Mr. President Bongbong Marcos Jr.